Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa
morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Ang bibigayan ng regalo, bawat taon nakangiti sa'yo, bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayang magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa iyo. Oo na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo, bawat taon nakangiti sa'yo, bawat pasalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayang magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa iyo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayang magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa iyo. Pagkat si Kristo'y nasa iyo. Pagkat si Kristo'y nasa iyo. Halika. Ay sumami, tayo ay magsiyawi. Ang magandang hilig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ang singko'y sila, kahit sa tunghari nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay. La 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 la. La la la. Kasagana. Tayo ay nagsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng santo na tulog ng langit. Tayo ay magpahala at isundin ang pitong aral. At magbuhat kayo kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat kayo kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat kayo kahit hindi Pasko ay Amen. Thank you, Lord. Good Magandang morning. umaga po sa inyo po. lahat. Umaga po sa ating lahat. Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ayan. Ilang araw na lang ba? Six days ba? Praise God, 6 na araw na lang. Parang napakabilis ng araw. Naghahabulan. Oo. At talaga Excited. namang ang Pasko ay talagang, kumbaga lahat ng tao naghihintay. Amen. Amen.
Sige, thank you, Lord. At bati, bawat isa. Mr. Jerry. Good morning po, mga ka-GMJ. Birthday po niyan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Pag sumaatinawa ang kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, at biyaya ng Diyos sa ating lahat sa umagang ito. Purihin po ang Diyos. Ayan, Mr. Ed. Emmy. Maligayang Pasko po sa bawat isa at sa umagang ito, mabanggit ko lang ang nasa aking unang-una ay Sister Lorna Rosillo, Pay, Sister Jerlyn Sangkap, Sister Glenelle Mercado, Boyet Ceremonia at siyempre ang pinakamagandang nakikinig at nanonood ngayon ay walang iba kundi ang asawa ko. Wow! Akala ko namamas ko ka, Brother Ernie. Ako naman. babawi. Pero akala ko namamas ko mga bate, no? Teka, babati muna ako. Magandang umaga po sa inyo lahat. At maligayang Pasko, masaganang bagong taon na napakasaya. At walang kahulilip. Wow. Kahulilip na ligaya. Thank you, Lord God. See you, Mama. Ang aking anak, andyan na sila sa hotel. Dumating At dadaan ako na lang mamaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talagang napakasaya talaga itong araw na ito. Hindi lang po dahil sa Kapaskuhan at talagang kaming apat punong-puno po ng kaligayahan. Bakit to? Bakit, Kuya? Bakit maligaya? Siyempre, dahil kay Kristo. Amen. 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 Ito po si mga fans natin, Lord. Magandang umaga po. Fans lang. Pans. Ayan. Magandang umaga Fans po sa talaga. inyo lahat. Sa North, South, East, West. Amen. Amen. Oh, kasi kami nag-opening prayer. Oh, hindi pa. Opening prayer. Kaya overflowing yung saya. Sige, tayo manalangin na. Panginoon, marami pong salamat sa napakalayang oras na pinagkaloob niyo po sa araw na ito upang maihatid ang napakagandang balita. At sa araw pong ito, Panginoon, gamitin niyo po kaming apat upang maibahagi ang kaligayahan na aming nararanasan, Panginoon. Hindi dahil sa mga regalo, kundi paggunita na minsan meron isang Diyos na bumaba upang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kami po'y pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, magandang umaga po. At alam niyo po, buong linggo natin pag-aaralan o ibabahagi ang tungkol sa Kapaskuhan. Kahapon nga po, nasimulan na yung ating pagbabahagi. At sa araw po ngayon ay para po bang pagdating ng Kapaskuhan, bakit nga ba malamig? No? Ba't nga ba iba ang panahon? Pati hindi mainit, no? Hindi rain. Bagamat yung ulan mga naman yan, kumbaga nature's poem. Pero iba yung uri ng lamig ba sa Kapaskuhan? Malamig ang Ibang simoy. klase. Oo, siguro awitin natin yan, Mr. Jerry. Napakagandang awitin na pinagkaloob sa mga miligaya ito Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning. Ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Isang pa. Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning. Ito'y nagpabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Thank you, Lord. Ayan yung basahin ko po itong salita ng Panginoon upang madama natin yung
Ano ba yung nangyari? No? Ano ba yung sitwasyon nung, nung araw na yon? Dito po sa Matthew 18, no? Simulan ko po sa Matthew chapter 1, verse 18. Tingnan po natin yung announcement dito. So, sabi po rito sa verse 18, "Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. And Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. And Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, but kept her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. So yun yung senaryo. Pastor, tamang-tama yan yung sa verse of the week natin. Oo nga pala. Ayan, Nga pala, no? Isaiah 9:6. Pakibasa mo na, paano? Isaiah 9:6, no? Tamang-tama yung binasa ni Pastor. No? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Tamang-tama. Kaya nga po itong umagang ito ngayon, ating babalikan. Huwag ka sabi nga, it's an old story, no? Parang luma. Actually, it's not luma. Actually, lagi itong bago eh. Ito ay pamilya na tayo doon sa infant born of glory. He is the Son of God and the Son of Man. So God come down to us. Yun ang maganda rito eh. Isang Diyos bumaba. Nagkatawan tao. Kahapon pinaliwanag to ni Pastor Alex Histeria, no? Sa John 1, verse 14. So bumaba dito yun eh. Ang maganda dito, He is full of glory, full of humility, full of love, full of peace. Punong-puno ng mga bagay na hinahanap ng maraming tao. Sa panahon natin ngayon, maraming nangyayari, mga bagay na unexplainable. Lahat ng tao naghahanap ng kasagutan. Bakit may ganito? Bakit may giyera? Bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Bakit may sakit? Ang daming tanong at minsan, halos lahat naman tayo, no? Trying to find an answer, pero it end up wala. Pero alam po ninyo, ang Kapaskuhan ang sasagot niyan. Lahat ng mga katanungan sa ating puso, ang Kapaskuhan, yung pagsilang ng Savior, ang magbibigay ng kasagutan. Kaya nga sabi dun sa isang church na nakikita ko nung bata pa ko, Christ is the answer. Yes. Minsan, nung bata pa ako, ano ang tanong? Hindi ko pa naiintindihan. Ayan yung tanong. Kasi minsan may mga pagkakataon pa, it doesn't make sense. Parang hindi mo maintindihan na bakit kailangan may matay, bakit may mahirap. Ang daming bagay na parang it doesn't Too make many questions. sense. Agaya ng kay Joseph, paisipin niyo yung sitwasyon niya. Parang it doesn't make sense. Ano kaya sitwasyon ni Joseph noong time na yon, noong nagkaroon siya ng dream? At the same time, kay Mary, ano kaya? Parang it doesn't make sense. Pero ang maganda dyan, sabi nga po, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katugunan. Kaya nga sa Isaiah 55, sabi dyan, my ways and thoughts are far beyond yours. Iba ang pamamaraan ng Panginoon. Pero, again, sabi ko nga po kanina,
ang lahat ng katanungan ay ang Christmas o the birth of ng isang infant full of glory, full of humility, full of peace, full of love, ang sasagot niyan. May mga ilang scriptures po na nabanggit na po ito no? Sa John chapter 1, yung verse 1 and 14. Sabi po, no? si John, in-identify niya si Jesus with God. Nakalagay po doon, in the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the Son from the Father, full of grace and truth. So here comes John. Pinapresent niya ngayon si Jesus na talagang punong-puno ng lahat ng mga gandang bagay. The same thing kay Paul, do sa Colossians chapter 2, verse 9. Si Paul, kinompes niya that Christ as God. Sabi doon, for in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form. So here's Paul. Pinapresent niya na ngayon ang ating Panginoon. Doon din po sa book of Hebrews, na dito si Christ was exalted. No? Sinabi dito sa Hebrews chapter 1, verse 5, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Tawag nga nila dyan, the full manifestation of God's glory to mankind. No? Yes. Hindi lang siya na spirito, kundi siya ay nakikita, Okay nga, He dwelt among us, di ba? And dwelt among, and with that, Sa yung that's the beautiful, no? visible likeness of the invisible God. Yes. Sa yun. Now, doon sa John 14:1, sinasabi din po doon, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. So here comes Jesus again. Kine-claim niya that I am a God. God siya, mga kapatid. Now, kaya nga yung salitang Emmanuel, kasi pag di, mga pagkakataon dumarating sa buhay natin ng mga unexplainable, hindi kayang ipaliwanag. Yung Emmanuel means God with us. So never na ang Diyos na inabandon tayo. Hindi niya tayo inabandon. Ang siguro, kaya tayo nakakaramdam ng abandonment because of sin. Tayong actually Oh, tumatalikod. tayo matatalikod, di naman siya eh. Lagi siya nandiyan. Kaya sabi niya, call unto me. I will show you marvelous things that you know nothing about. Yan sinasabi niya. Jeremiah 23, He is everywhere. Kaya God never abandon us. Kaya nga lang nga po, may mga bagay na hindi tayo binigyan ng Lord ng capacity para maintindihan ng lahat. Pero sapat na ang John 3:16 eh. Ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will have eternal life. Sapat na yon. Sabi, for God so loved the world. Amen. No? Kaya pag ang Christmas, hindi lang po ito regalo eh. Kundi paggunita na kung ano yung ginawa ng Diyos, bumaba, papunta rito sa lupa, at full of glory at ibinahagi niya ang tunay na pag-ibig. Never na tayo inabandon ni Lord. Lahat tayo mahal na mahal ng Diyos. Wala siyang hindi mahal. Kahit na yung pinakasalbahe, sabihin na natin, palagi ko kasama tayo doon eh. The blackest of the black sheep. Kasama tayong lahat doon na pero talaga it's about Christ, no? What Amen. Christ has done. Oh, kaya ngayon John 3:16. Kayo, Mr. Ernie, ano Ayun dyan? na nga, gusto kong tanong si Brother Ed at saka si Brother Jerry rin. I mean, biglang natawa. Sa'yo, anong meaning ng Pasko? Maikli lang. Baka makakuha yung topic ko eh. Okay. Pagmamahalan tsaka pagpapatawaran. Eh. That is, yun lang yun. Wala nang hihigit pa doon. Kaya nga. Kasi, okay. haba ko na rin. Oh, sige. Kasi, sabi ko nga, maraming tao ngayon, maraming handa. Pero bakit hindi masaya? Kasi hindi inihanda ang sarili. Hindi inihanda ang sarili. Tsaka nagpapasaya sa handa yung relationship ng bawat isa. Yes. At nagsimula yun sa pag-ibig ng Diyos Yun, papunta yun. sa atin. Kuha mo pa Yun na. ang Pasko. Naalala ko yung Pasko, no? Parang naging, may progression sa akin ng Pasko eh. Noong mga elementary days, talagang Pasko, napakasaya. Masaya pag pa, bata di ba? ka, masaya yan. Regalo, meron nagsasanta Claus, nahuhuli mo, tinatago yung regalo, yung mga ganun po ba? Pero pagdating ko ng high school, nag-iba na yung Christmas sa akin.
masyado na ako na-expose sa mga bagay na hindi maganda. Hanggang sa nag-college, hanggang sabihin ko nagtrabaho, lalo lumala eh. But until at the age of 28, kung babalikan ko, nung nakilala ko ang Panginoon, nag-iba ang Pasko eh. Iba na, noon, nung during high school, college days, iba ang Pasko eh. Pasko, ibang kaligayahan. Pero nang dumating si Jesus sa buhay ko po noon, nag-iba eh. Nag-iba yung... Kasi nga nung panahon na yun, wala pa tayo pagkakilala sa Diyos. Oo eh. Iyon ang dapat na nawa ma-experience lahat ng tao. No? Yes. Ayan, si Na Minister, ang Pasko ay hindi lang pa sa enjoyment, Right. kundi ibang enjoyment na ino-offer ni Lord. Yes. Ang enjoyment na yan nagagaling sa loob, hindi yan sa labas. Yes. Meron din ako na-encounter, brother. Sabi nila, totoo to Sana wag nang dumating ang Pasko. Oh, Meron nanarinig ganun, ako. meron. Bakit kaya? Ang tanong ngayon, kaya ka tatanong ko sa inyo, bakit? Bakit? Binalik sa atin yung tanong. Ba't ayaw na nila dumating ang Pasko? Palagay mo, Kasi ikaw. nga maraming challenges. Kala nila kasi ang buhay punong-puno ng Walang kalungkutan. inaasahan. At ang pinaka talagang bottom line nun, hindi nila kilala Oo. si Jesus. Isa nakita ko. Oh. Kasi kaya hindi masaya at hindi nila matanggap ang Pasko, wala yung pagpapatawad. Isa pa Ayaw yun. niya na makakita ng masaya. Oh. Ah. Kuha mo ba yon? Ang tawag dyan yung misery begets misery. Miserable ako, gagawin din kitang miserable. Totoo Parang yun. damay-damay. Hawa-hawa. Hawa-hawa. Ba't ako lang miserable? Ano yan? Yun ang ano. Ay, ka, Minister Jerry. Ayan, Ano ba? si Ano ba? Minister Daming Jerry. sabi kanina, Christ is the answer. Actually, lumaki ako na walang tatay eh. Medyo ano yan, madugo. Panyo. Oo. Pag naman natin siya. Birthday mo lang. Hindi, ano. Hindi, totoo. Siyempre, nanay ko, kapatid ko, tsaka ako lang, ano. Pag dumarating ang Pasko, medyo may fear ako. Kasi nung maliit pa ako pag Pasko, grade school ko, lagi ako nagkakasakit. Yun ang totoo pala. Oo, kaya tapos every year yun, nagkakasakit ako. Tapos, napipilayan ako. Parang, tapos, Christmas din nanay ko, na-operahan siya. 3 beses, 3 Pasko yun. Grabe. Kaya minsan, hindi na ako excited sa Pasko. Kasi pag Pasko, nakaratay nung nanay ko sa banig. Ay, ikaw pala may yung sakit. binabanggit ko. Ikaw pala yun. Hindi, kaya nga, ibig sabihin, bihag tayo. No, bihag tayo, kaya minsan, dapat talaga maintindihan nila yung John 3:16. Yun. Kasi bihag tayo nung tinatawag na horrible ba tawag doon? Nung mga pangyayaring hindi kaaya-aya sa buhay. Oo, tama. Na minsan, natatakot ka, Pasko na naman, ano kaya mangyayari? Tapos naalala ko yun, tung magbe-birthday ako. Parang nagpa-flashback ba? Pero glory to God. No? Jesus is the answer. Siya lang talagang katugunan lahat ng Pangalawang answer yata, si Maripas yata eh. Katugunan lahat, Pastor Rapi, nung sabi mo kanina na bakit may ganito, may sakit, may problema, may mayaman, may hirap. Pero ang katugunan nga talaga, si Kristo. Amen. Kasi lahat ng pagkakahirap ng tao, ang ugat niyang kasalanan. Kaya nga, si Kristo lang ang nag-alis ng kasalanan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak ng kasalanan. Yan. Ginawa yan ng Diyos dahil sa pagmamahal sa atin. Yes. Thank you, Lord. Nakalaya na po kami sa ganung uri ng kaisipan pag Pasko. Thank you, Lord. Kahapon na saya ng birthday mo, di ba? Oo nga po. Saya eh. Talagang eksakto po. Christmas party ng mga Talagang worker. napakasaya. Napakasaya. Matipid kasi may mga party na. Extension pa yan sa mahogany. Masaya. Pero kahapon, alam mo, may pangyayari talagang, alam mo yung, parang napakaliit na karanasan, no? Mr. Jerry, no? Naalala ko kahapon, di ba? Galing po kami doon sa Marcelo, no? Pauwi na kami. Parang bigla akong nag-crave. Nakita ko kasi yung lumpiang prito. May Gulay. nagtitinda. Oo. Sabi ko, lumpia, bili tayo. Sabi ni Mr. J, wag dyan, gagawin yan. Bakit? Ganito. Sabi ko, di bale. Alam ko, mamaya merong lumpiang prito. Sabi ko, ganun. Gulay. Basta lumpia siya. Pagdating namin, alam nyo, nakahain sa amin, malaking
bilaong lumpia prito. Para sabi ko, naku, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Pastor Rafi, nakailang ka? 5. Kinain ko kagad yung 5. Eh, tumuntua ako lahat kami. Oh, Masarap pa yung sasawan, masarap. may suka May din. suka yun. May bawang. Naiuwi pa natin kagabi, di ba? Ano pa yung puto sa Namigay pa kusina? kagabi. Yung sabi ko, Lord, ganyan mo kami kamahal. Pero hinahanap ko si Minister Ernie, no? Oo. No, Pero, hinahanap hindi, ka hinalap lang naman siya. Ako yung nasa Antel kahapon. Kaya Hindi, hindi ako nakasama. alam naman naroon ka. Tinanong lang. Wala naman ganun lang. Pero napakasaya kahapon, napakasaya nga po nung aming hindi naman Christmas party yun eh. Prayer meeting, Christmas party. Lalo dun sa Mahogany. Marcelo. Nahiya po silang kumain. Marami kasi, ang gusto nila, iuwi padala rito. Sabi na, wag na, kainin. Yun pala, yung mga tao, naghihintay lang. Kumukuha sila ng maliliit. Sabi ko, hindi, ginawa ko, tumayo ako. Pinaghati ko yung Ayan, uwi mo yan. Uwi mo yan. Uwi mo yan. Ang saya. Yung pala, gusto rin pala nila. Tay talaga. Kasi ko nahiya, parang naalala ko yung isang prayer meeting na, ayan, ubus na, inubos nila. Pero ang saya po kahapon talaga na parang minsan lang mangyari mga ganong katuwaan, kasiyahan. Kaya nga, ang Kapaskuhan ay punong-puno ng kasiyahan. Hindi lamang po dahil sa salapi o material na bagay, kundi madadama mo talaga yung pag-ibig ng Diyos, paano niya ipadama sa atin eh. Alam niyo ba't masaya kahapon? Oo. Kausap ko si Mrs. Tuwan-tuwa siya. Bakit? Wala ka. Tanggalan ng margin pa sandali. Bakit natuwa? Hindi, Bakit natuwa? kasi sabi niya, ang darating, patriot. Oo, di ba? Alam mo yun, parang Hindi. Sisters of Faith Sister. ang next. Hindi nga. Kasi Sige, sinabi sige, ko na, sige, sige. sinabi ko nga nung una, Sisters of Faith. Pero nung sabi ko, hindi na, patriot. Tuwang-tuwa sila. Sabi, hindi ka ba, may nung isang parang, paano yan? Sabi mo, hindi ka ba natutuwa? Patriot kang pinadala. Kaya sabi niya, kaya ako kahapon, tuwang-tuwa sila. Ano ba nangyayari dito? Ayan, tuwang-tuwa sila nagpaplano. Sige. Yun ang maganda eh. Pag yung mismong nagbibigay ay tuwan-tuwa, nakakarating dun sa binibigyan na natutuwa, di ba? So kahapon, naging, alam niyo, espiritu yan eh. Espiritu ng Pasko talaga yan. Kaya nung wala pa kayo, masaya na sila eh. Kasi darating kayo eh. Mas Patriarch, may nakakatuwa kahapon ang nangyari. Ano nangyari? Kasi in-expect nila Sisters of Faith. Oo. Ang regalo, pambabae. Sabi na, pasensya na, pambabae lang. Mabuti lang, may mga Asawang babae sila. naman eh. Dumating ang pinaghandaan nila, Sisters of Faith. Dumating mga brusko. Kaya, saya-saya po kahapon tagandaan. Una, siyempre, yung ng kapatiran, medyo, hindi naman pamilyar, no? Dahil sa matagal mo na nakasama, nakapiling, at makita mo sila, na up to this time, nandyan pa rin. Dahil si Sister Tess Tongko na dumaan din sa medyo pasubok, hindi maganda. Pero saya-saya niya rin kahapon. Praise God. Na ibinabahagi niya, no? Yung kanyang nangyayari sa buhay niya, gano'n siya kasaya. Lahat sila, napakasaya po talaga. Thank you, Lord. Kaya nga, awitin natin siguro yung Jesus the Reason para makita natin na ito talaga ang Pasko eh. Hindi natin pwedeng baguhin po ito, mga kapatid. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason for the Christmas season. Minister only. Si Brother Ernie. Solo. Jesus is the reason for the Christmas season. So Rafi. Son of God, Father's love, Minister Ed.
gift of eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason. For Jesus is the reason. For Jesus is the reason for the Christmas season. Ayan, Jesus is the reason. Kanina pa kayo tinanong, di ako nakasagot. Kaya ako na sasagot Meron pa ngayon. ako ihahabol, sandali. Sandali. Pakipatay yung mic niya. Hindi. May pangyayari sa May pangyayari sa pinagbuhatan. Okay. Napakaganda naging pamasko doon ni Lord. Kasi isang pamilya ni Brother Johnny, ay doon kami nag-pray meeting sa kanila. Nasa antabi sila ng creek eh. At yung nanay niya, birthday, pinag-share ko at siya ay iyak ng iyak. Balot sila ng sabi mo nga ay wag na sana dumating yung Pasko. Sabi nung may birthday, sa ayon sa gusto, darating ang Pasko. Ang problema lang, paano i-enjoy ang Pasko? Para bagang pinaabot ng Diyos doon na hindi lang material ang Pasko. Kasi madalas, naghahangad tayo para maging masaya ang Pasko, bagong damit, bagong sapatos, maraming masasarap na pagkain. Sabi ko, Isaiah chapter 9 verse 6, yung pinapaabot doon, ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, take note, para sa atin. So, ibig sabihin, meron siyang layunin para sa atin. At natapos yung prayer meeting na sila po ay, kumbaga, nagkaroon ng pag-asa, ng ganap na kapayapaan. At thank you rin kay Sister Pelly, Sister Eileen Encarnacion, na bagamat siya ay nasa loob lang ng bahay, patuloy po siya na nakikinig ngayon ng GMJ. At salamat sa lahat ng mga blessing, sa mga gifts. Thank you, Lord. Ibalik sa atin ni Lord na maraming beses. Ayan. Thank you, Lord God. Alam mo, pag Salamat nakikita ko lagi yung kapatid na yon, kahit wala ka ng pag-asa, magkakaroon ka ng pag-asa doon. Kung mapapala- Ano siya yung manifestation ng grasya ng Diyos talaga. Pinagbuhatan po. Opo, siya po yan. Naputulan ng paa. And she's always there. She's always... At saka hindi siya na doon para paawa. Nakita mo talaga paano siya lumalaban sa grasya ng Pinagbuhatan Diyos. group. Ayan. Nagpipray siya magkaroon ng Baka may kilala mga kapatiran na pwedeng makakuha. May nakukuha libreng ganyan eh. totoo naman. Tulungan natin ating kapatid kasi ito isang very good example ng Praise faith in action talaga. Ayan. Pero may sinabi si Minister Ed kanina eh. Sabi niya yung pagsimula rito, hindi raw siya magsasalita. Sabi niya lang yan. Oo nga, sabi niya, hindi ako magsasalita. Hindi ko sabi ma-contain niya. yung... Hindi, pero masaya yun. siya ng Masaya yun. pag-ibig ng Panginoon. Oo. Totoo Alam yan. nga, mag-beatbox lang ako dito. Kaya nga, oo nga. Tama. Opo. May kanta ka daw. Oo, ikaw muna ha. Kasi baka di po Hindi, makapagsalita si walang Minister problema Ernie. sa akin. Hindi. Kanta ka muna. Hindi. Kanta ka muna. Yan. Kahit po medyo paos sa konti. Wow, pause pa yan. Pasko'y dumarating, ngunit karamihan ay di pinapansin. Pagkat sa Ano? kanilang 9 o'clock. ito'y sa mga bata lamang, magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Ooh, amen. Pagbibigayan ng mga regalo para sa akin at para sa iyo ang tunay
bata lamang, magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Ito ang tunay na Pasko. Pagmamahalan at pagpapatawaran ang hatid ng tunay na Pasko. Nais ni Kristo na tumulad sa mga bata na kahit hindi Pasko ay masaya. Masayang masaya. Pasko'y dumarating, ngunit karamihan ay di pinapansin. Lapis po kayo. Ay sa mga bata lamang, magagandang regalo Yan po si Minister mga Ed. laruan Maawit, lamang punong-puno ng pag-ibig. dulot sa kanila ng Pasko. Ay natin sali ang tunay na Pasko, ang tunay na diwa nito, ang tunay na Pasko. Sabay-sabay! Ay si Kristo. God bless! Galing. Oh, Minister Ernie, Akala ko nagpapaalam. close prayer na. Ayan, oh. Bati mo na tayo. Sa akin kasi, personally, siguro ngayon ko lang mababanggit ito. Kagaya rin kay Brother Mr. Jerry, wala rin akong pats, walang tatay. Pero ang aking Christmas ay nawawala. Ayan, ayan. Ang Christmas ko ay wala talaga. Walang... gusto kong banggitin lang to kasi gusto kong makipakita sa inyo yung resulta. Wala talaga trauma, walang kahit na anong regalo, walang kahit na, wala, period. So, hanggang mag-teenager ako ganun. So, sa akin, pag dumadating ang Pasko, nung hindi pa ako Kristiyano, may depression, hindi naman depression, pero mas malungkot ako pag Pasko. Kasi naaalala ko lagi, bumabalik eh. Ganun pala talaga yan. Ano? Yung sinasabi nga ni Jerry, mamaya, eto pa niyo. Ganun talaga, no? Pero nga, kaya ko binanggit ito, nung makilala ko ang Kristo, magkaroon ako ng relasyon sa Kanya, hindi kaagad, pero dahan-dahan, nawala. Ano yung pakiramdam ng Pasko? Ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, na bakit, tinatanong mo, bakit, lalo na nasa BA ako, malaki sweldo ko, tapos meron pa akong 13 month. Minsan nga, meron pa kaming 14 month. Oh, so, kompleto, Ricardos, pero hindi ako masaya kung kailan Pasko. So, yun nga, dahil doon napunta ka na kung saan-saan, kung ano-ano ang kalokohan. Kasi nga, iniisip mo, dapat masaya ako kasi Pasko. Kaya nung maging Kristiyano ako, doon ko unti-unti, yun nga sinasabi, at kasama to sa pag-uusapan natin. So, sa akin naman, basahin ko lang, no? I have enough time for that, no? Ako naman ay nagsimula sa tinatawag na nang magpakita yung mga anghel sa mga pastol, no? Dito sa Luke 2:8. Now there were the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling cloth, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us." Tandaan natin na mangyari ito 400 years after Malakay, walang narinig na kahit na anong bagong revelation ang bansang Israel, no? So nung mangyari ito, ano ang naging resulta?
kung halimbawa kayo yung kasama sa mga pastol, ano ang magiging ninyo, reaction? Matatakot ka. Matatakot lang kasi unang-una, kubkub pa sila ng Romans, ng mga Romano during that time, di ba? Pagkatapos, they have never heard of anything from God for 400 Yun yung years. tinatawag na dark ages. Oo. Tsaka Mr. Ernie, Talagang matatakot, no? Of course, yung takot na may kamanghaan, pero sabi, parang ang tanong, ano to? Ano Kasi ba nung time na yun, madilim. isa pa yun. Madilim talagang... Oo. Hindi, tsaka ito sa, Walang liwanag, ito biglang sa bibitaw routine eh. day, wala kang ine-expect kundi kinabukasan, the same thing again and again. Suddenly, ito na nga yung nag-intervene na ang Panginoon sa atin at nagpadala siya ng mga mensahero, ng mga anghel. Ang tanong ay ito, kung ngayon, halimbawa, dito ngayon, biglang may mga pumasok na mga anghel at naghaawitan ng Alleluia, ano magiging reaction mo? No? Iba, ang reaction daw ay, dahil maraming kasalanan, Diyos ko, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Meron naman nagsabi na, Lord, sana ngayong Pasko, makatanggap ako ng mga maraming regalo. Bakit iba ang reaction natin sa reaction ng mga pastol? Kasi tayo, alam na natin ang kwento. Amen. Sila, wala silang alam. Tayo, alam na natin sino ang nanalo, sino ang bida. Right? Alam na natin yan. But the question is this, bakit takot pa rin tayo? Di ba? Alam na natin, parang pag nanood ka ng Fernando Poe Jr., kahit nabugbugin yan, barilin ng ilang beses yan, at the end of the film, alam mo, si Fernando pa rin. Di ba? And yet, we have the same story and much greater story that is being offered to us kung saan alam na natin kung sino ang panalo and yet we have so much fear. Okay? Ang maganda po dito, every Christmas, nire-replay ng Diyos sa atin ang lahat ng senaryong ito upang ipaalala sa atin ang kanyang dakilang gawa. We are the people who need to be reminded again and again and again. Why? Kasi napakadali nating malayo sa mensahe ng ating Panginoon, di ba? Ano ba ito? Yung binabanggit na nila kanina. Sa akin po, ang Pasko ay ito. Siya ang regalo ng Diyos. Amen. So pag sinabing regalo, hindi mo binayaran, hindi mo pinaghirapan, ibinigay sa'yo. Ang problema sa tao, hindi marunong tumanggap ng regalo. Hindi pinahalagahan. May kanta tayo dyan. Sige nga, kantahin muna natin. Si Brother Ed ang Kapayapaan. Ed. Mula sa malayong paglalakbay, Mataas yan Di bale? talay sinundan at natagpuan. Sa bilen ng sanggol ay isinilang hari ng buong sangkatauhan. Kapayapaan, kapayapaan, mula sa langit, nagdasay na kami. Kapayapaan sa bawat pusong nararanasan, sa bawat sandali. Thank you, Lord. Okay. Ngayon nga po, sabi ko nga, natuto ako kanina yung aming dalawang topic, nagtatanungan kami. Sa kanya, macro. Kumbaga yung sa akin po ay micro. Yun nga po yung ano ba ang nagiging resulta sa puso ng bawat isa. Unfortunately, for many of us, we seek only what is good or better while God is offering us the best. Tuwing Pasko po, walang ginawa ang Diyos. Actually, highlight lang ang Pasko, but every day, walang ginawa ang Diyos. Gamitin ko yung salitang Tagalog para maintindihan lang natin. Kulang na lang iduldul ng Diyos si Kristo sa atin. Tama. Maranasan lang natin ang magandang buhay. No? So, we need to be reminded that He is offering us the best and this is
His Son Himself. Hindi siya nag-o-offer ng kung anong kontrata, ng kung anong pangako. Hindi po. God manifest. Yung kanina pa pinag-uusapan. Buhay na pangako. Mismong ang Diyos na nagkatawang tao ang nagbibigay katiyakan sa atin na ang mga pangakong ito'y matutupad sa takdang panahon. We seek only the temporal while God is offering us both temporal and eternal. Yes. Kompleto, Ricardo, hindi lang siya nag-o-offer sa atin na sagutin ko yung buhay na walang hanggan. Hindi, kahit dito, no? Naroon ang katiyakan na sagot na niya lahat, no? Kaya nga paborito ng maraming Matthew 6:33. And finally, Jesus did not come as a judge. Maganda 'yon, 'di ba? Kasi maraming tao ayaw lumapit. Naku, ako ihuhusgahan niyan, ganito ganyan, 'di ba? Alam natin Jesus came as a savior, as a healer, and a deliverer. So dumating siya sa atin upang dalhin ang lahat ng tulong from the smallest detail to the major detail ng ating buhay. At merong kanta dyan, sana makanta natin Malamig ang simoy para dun sa mga pastol. Parang ganda natin kanina wala. Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Ayan, thank you, Lord. So bago po kami magpatuloy din sa second part, no? Yung second part kasi natin, ano naman kaya ang pinaka best gift, no? Na pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Pero batiin man po natin ang mga may kaarawan. Ayan. December 19, Palinawan ng mata. 2023. Go. Happy birthday, Sister Arlene Pasha. From Tumalim. Oh, tumalim yan. Sister Baby Abanilla. Liaya yan, Sister Liaya. Neri Dantes. Bari Jerry. Nemi. Nemi, Sister Chanel. Chanel. Sahul. Yeah, Brother Christian Salanggit. Brother Tristan Polanco. Brother Nandi Tible. Brother Ruben Radam. Ano? Brother Jim Ulas. Yes. From Mendez. Balita ko yung Okay, ibang anniversary. klaseng Ayan, happy anniversary din kay Minister Oh, Jeff Jeff. at Sister Marichu Borja. And Brother Yuri Yuris and and Sister Sister Camille Nokku. Ayan, anak happy ni Brother. birthday! And happy Enjoy anniversary. your day. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you.
Happy birthday. Happy birthday! Happy Yes, anniversary. Happy Happy anniversary. birthday po. Ngayon na po, pakinggan naman natin ang ating Song of the Week. Repeat new Song of the Week. Ngayong Pasko, most by... Oh, ikaw na naman? Brother Kasi Ed pagkakataon ko na lang yun. Pasensya na kayo. Praise God. Ngayong Pasko, wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Yan, si Ayan, brother. praise God. Thank you, Lord. Ganda Maraming naman. salamat. Sobra. Galing po kay Lord, si Lord po yung magaling. Amen. Okay. Amen. Punta na tayo sa pinaka-second part, no? Yes. Yes. Kadalasan kasi, lahat naman po tayo,
gusto natin ng regalo sa Pasko, no, na magmumula sa Panginoon at mga taong gagamitin ng Panginoon para may pagkalob sa atin ang regalo. But this time, baliktarin naman natin. Ano naman ang pwede nating iregalo sa Panginoon sa Kapaskuhan ito? Baliktarin natin siya. Dito sa Proverbs 23, verse 26, ganito po nakalagay. Give me your heart, my son, and let your eyes delight in my ways. So isa sa mga magandang irigalo kay Lord ay ang ating mga puso. Naibigay niya na ba natin talaga ang ating puso sa Panginoon? Tingnan natin at suriin natin. Doon po sa Luke chapter 12:34, sabi doon, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano ang iyong pinapahalagahan, naroon ang iyong puso. Ngayon, bakit nga ba puso? Isipin, bakit hindi sinabi niyang kamay, paa, o yung sabihin natin yung mata, hindi niya sinabi. Sabi niya, my son, give me your heart. Kasi alam niyo po, ang puso kasi, ito ay nire-represent nito ang tinatawag na the hidden, the deepest, and most intimate part of ourselves and the very source of our lives. Yun. Yung puso natin, yun ang pinaka-hidden. Ibig sabihin, talaga wala nakakaalam niyan, wala nakakakita except God alone. Yung pinaka-deepest, mamaya, paliwanag, ba't kaya yung pinaka-deepest, no? And intimate part of ourselves. Ngayon, pag sinabi namin yung talitang treasure, nire-represent ito yung whatever our most valued and give us security both today and in the future. Ano ba yung pinapahalaga nga ba natin ngayon? Today, pinakang security natin at sa mga darating na araw. Alam niyo sa Acts chapter 1:24, ang linaw sinabi doon, and they prayed and said, you Lord, who knows the hearts of all men. Alam niya ang puso nating lahat. Walang maitatago. Pwede kasi mag-pretend Pwede kang magkunwari sa panlabas at maraming madadaya. Pero si Lord hindi Kaya naalala nyo nung pipili ng pangalawang hari ang Israel, pinagbilinan niya si Samuel, punta ka doon kay Jesse at ituturo ko sa iyo kung sino ang aking lalangisan. And here comes Samuel, nakatingin siya sa outward appearance. Pero ang sabi ng Panginoon, God looks at the heart. Puso. Kaya ganun niya kamahal si David. Doon sa Acts 13, di ba, sabi niya doon, na I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Yun ang mahalaga doon. Alam ni Lord na itong si David, in spite of, na may mga kasalanan, may mga shortcomings, pero alam ng Panginoon ang heart ni David. That David will do lahat ng sasabihin ng Diyos sa kanya. Kaya pag binasa niyo Psalm 89, grabe doon ang expression ng Panginoon sa pag-ibig niya kay David. Sabi niya, I will not stop loving David, nor take anything that I promised to David. Yung katapan, kasi alam niya yung puso ni David kakaiba Ngayon, ang heart po kasi, dito napapaloob yung conscience. Nandito yun Doon po sa 1 John 3:21, Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. Yung conscience, mahalaga din. Alam niyo yung conviction? Kapag nawala ang conviction, wala na. Kahit sa pagkain, di ba, pagkain, nakoconvict pa ba tayo pagkakainin mo isang bagay na alam mong hindi mo dapat kainin? Kaya yun, high blood, halo-halo na yan, hilo dito, hilo doon, jogging dito, jogging doon. Wala na yung conviction. Di ba? Doon magkakasubukan pag nilagay sa harapan, nakaw, ayan na ang lechon. Biglang, mamaya na lang ulit ang gamot. May gamot naman, kain na. Ando ng conscience Hindi lamang yon, yung courage. 2 Samuel 17:10. And even the one who is valiant,
whose heart is like the heart of a lion. Nandun yung tapang sa puso. Pangatlo, desire and affection. Sa Matthew 6:21, yung ngayong, where your treasure is, there your heart will always be. So sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga, hindi lamang po yun, ang heart kasi natin, it is the only place that God only can feel. Doon lang pwede niyang punuin yung ating mga puso. Kaya nga tayo, nire-remind tayo na, alam niyo po, ang Panginoon, kaya sabi niya, Son, give me your heart. Ang gusto niya, lordship. Yes. Ang gusto niya, full control sa atin. Yes. Full control. Sabi, full control talagang kaya kanya. Pero, ang nangyayari nga po, ay hindi ganoon. Kaya doon sa Proverbs, sabi niya, my son, give me your heart. Hindi niya sinabi yung, give me your feet, give me your nose, your eyes. Hindi. Sabi niya, give me your heart. Puso ang kailangan ko sa'yo. Natingnan din natin ang ating sarili. Lord, naibigay ko na nga ba ang puso ko sa'yo? Ikaw na nga ba ang nagro-rule? Meron ka na bang complete control sa akin, Panginoon? Kaya nga, well, it's part of siguro assessment. I-assess natin yung ating mga sarili na up to what extent o point o area ng ating puso ang naisurrender na. Totally ba? Mga kapatid, yun ang best gift na pwede natin bigay kay Lord. Yes. That let God control us. Yes. Yung Lordship, ibigay natin sa Kanya. At definitely, magiging masaya tayo. Tsaka lang natin makikita yung sa ating pag-aaral, di ba? Yung tungkol sa good things, paano mo matitikman ang kabutihan ng Diyos if we will not allow God to control us. So mo lang may experience na, ang sarap pala na may good health, no? Ang sarap pala ng ganito, no? Kasi may full control sa iyo eh. Pero yung nakakalungkot, ayan, nakaratay, kung ano nangyayari, akala natin si Lord na nag-rule. Hindi pala. So it's time for us, ibigay na natin yung ating heart kay Lord and let God control us. In this earning. Tamang-tama yung ating hindi mo tayo nag-usap, no? Ito ngayon yung detalye ng control. Basahin ko muna, sa Luke pa rin, Luke 4, beginning 18, no? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Yes. Regalo. Paano mo mapapasaya ang taong nagregalo sa iyo? Kung ito ay tatanggapin mo ng buong puso at buong kagalakan. At pagkatapos, gagamitin mo. Yes. Di ba? Mahirap yung, nasa yung regalo ko sa'yo, ay, nandun pa yata sa cabinet. Ay, pero pag ganun kahalaga sa'yo, unang-una yung nagbigay. At siyempre, excited ka. At the same time, yung regalo, alam mo, mahal ako nito, hindi ako regaluhan ng ganun-ganun lang. Di ba? Hindi kayo, ay, t-shirt, pwede na yan. Ay, bigyan mo lang ng ganun. Pero pag mahal mo yung tao, bibigay mo yung the best. Eh. So, ganun din dito, alam mong mahal ka ng Diyos, so ang binigay sa'yo ay the best. Ano yun? Ito, yung binasa natin. Ang tawag ko po dito ay participative grace. Grasya po ang tinanggap natin sa Diyos eh. Ngayon, ito pong grasya ng Diyos ay hindi magic na isang bagay na gazam. No, we need to participate. We need to be a part of what God is doing sa buong mundo, and particular nga sa atin dahil it's a specific gift sa'yo. No? Yeah. So may regalo para sa akin at dala-dala lahat ito ng Kristo. Pero ang regalong ito, hindi ko mai-enjoy kung ako mismo, yung sinasabi mo, Lordship, no? Kung ako mismo ay hindi ko tatanggapin ang pagka-Diyos ni Jesus, and at the same time, ay unti-unti, because that's sanctification, dahan-dahan, no? Na matanggap ko at ma-enjoy ko yung mga dala-dala niya. Kaya nga sabi, kanina nga nakakalungkot, kasi sabi ni Minister Ed, may nagsabi na, sana wala ng Pasko. Kung wala hong Pasko, walang regalo. Kung walang regalo, walang kwenta Walang buhay. Kristo. Walang Kristo, walang mangyayari. So dito po, na mabilis naman po ito, no? Huwag niyong kalimutan yung participative grace. We need to participate. We need to be involved in this grace. Kasi minsan sabihin, tinanggap ko na si Kristo, tama na. Ay, hindi pwede.
You have to do this. You have to use this gift, enjoy this gift, utilize this gift, appreciate this gift on a daily basis. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. No? Sa John 8:18, I am the one who bears witness of myself, and the Father who sent me bear witness of me. Una-una, yung bang kagalakan na ang Ama mismo ang nagpadala sa Kanya, no? Ang Ama mismo ang ang kagalakan, meron nga ako nabasa, it's the will of the Father. No, hindi lang niya will, it's His pleasure to send His own Son to us. Doon pa lang buhay ka na eh. Ay, meron pa akong maaasahan, meron pang nagmamalasakit, merong darating na tulong kasi ipinadala mismo ng Diyos si Kristo. At hindi lang po yun, ano? Mahalaga dito yung salitang Emmanuel na hindi ko kayo sinabihan, sige, magbubuhos ako ng mga biyaya dyan, kung anong masalo nyo. Bahala kayo. Hindi, bahala kayo. Hindi, He's a such intimate God na sarili niyang anak ang ipinadala niya. At Emmanuel, andito siya. God is with us. God is with us. No? Sa Matthew 28:18, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to us, to me, in heaven and on earth. Authority. Ano mas mataas na authority? Cancer o Jesus? Ano mataas na authority? Utang o Jesus? Jesus' name is above all names. And we have been delegated that, yun yung privilege yun, dapat makita natin. We have been delegated those authorities and we just need to use them. Yeah. Yun ang problema, mga kapatid. Yung sinasabi niya kanina na, tinanggap mo nga si Jesus, but are you exercising that authority, the gift that has been given to us? Kasi kung hindi ho, wala pa rin ang mangyayari. Hindi mo Kaya makakaranas. nga sinasabing iba, yung mga fleshly Christian, akala nila, basta tinanggap nila si Kristo, enough na. Hindi po. Hindi po, no? Again, this is a grace wherein you have to participate. Pangalawa, He was sent to heal the brokenhearted. Ito, Yes. lahat tayo makakapag-identify, di ba? Galing tayo Lahat tayo, we are all broken. Yes. Why? Because the only way we can be made whole is if we are being broken. Marami tayong yabang, marami tayong pinagmamalaki. Pero dito, kailangan, kumbaga, durugin. Pero ang pagdurog na ito, hindi durog na bunga ng problema. Hindi, ang ating pananaw ay, ito ay ipinahintulot ng Diyos. Yes. Romans 8:28, ito yung mga kabuti sa akin. Therefore, this brokenness will bring glory to my God and will heal all my wounds. Kaya nga sabi niya sa Psalm 34:18, the Lord is near to those, yun, ang ganda, di ba? The Lord is near to those who are brokenhearted and save such as have a contrite heart. Meron pang isang maganda dito. Bakit ba broken-hearted ang tao? Yan sinasabi natin kanina pa. Kasalanan kasi. Hanggat hindi nagsisisi, itong Paskong ito, na wag naman sanang gawin itong Pasko lang nagsisisi. Yung bang pagsisihan, yung mali, again, gusto kong bigyan ulit yung metamorphosis. Ang metamorphosis po ay repentance. Hindi ibig sabihin nito, humingi ka ng tawad, humingi ka na ng tawad. Pwede kong sabihin sa asawa ko, humingi na ako ng tawad, tumigil ka na sa kaiyak. Sinabi nung tumingi na ng tawad hindi ba? Hindi yon. Metamorphosis, repentance means change of mind. There has to be a change of mind na itong ginagawa kong ito ay hindi sa Diyos, and there has to be a change of mind na kailangan meron akong daanang isang pamamaraan na galing na sa Diyos. Participative. Kaya nga hindi pwedeng magbabago ako. New way of living. Hindi pwede yung, magbabago ako. Yan, marami tayong narinig sa magmula ngayon magbabago na ako. Paano? Di sa sarili mo pa rin pamamaraan. Di ba? Sa Psalm 34:18, the Lord is near to those who are brokenhearted and saves such as have a contrite heart. Number 3, to proclaim liberty to the captives. Ayan, kanina pa natin pinag-uusapan. Nung araw, marami tayong bilanggong. Di ba? Nakabilanggo tayo sa marami. Bilanggo. May kanta ka uli? Wala. Hindi, kanta yan sa mundo. Okay. Isaiah 42:7, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. Naku, ngayon nung Pasko, sa totoo lang, marami pa rin nung nakabilanggo. Kasi ang kaligayahan nila, inuman. Naranasan ko yan. Hindi ba? Lahat tayo dito, tayong apat, no? Wala naman ditong nagsimula. Hindi ba? Wala ba? Walang tatanggi, no? Tayong apat lahat tayo galing doon. Kaya nga naintindihan natin. Yes. Mga kapatid, kaya hindi natin maintindihan kasi hindi mo pa alam kung ano ka at sino Yes. ka. Akala ng maraming tao, kahit Kristiyanong sinasabing, akala mo nasa Mami Ligayang mahilig doon eh.
Akala mo na kay Kristo ka pa. Wala ka na kay Kristo. Hindi mo makita na ang iyong liwanag ay ang kadiliman. Di ba sabi ni Lord John? Because their light is their darkness. So, ano nga naman makikita mo doon? So, ayun po, no? Sabi niya, nagpunta ako dito, ako ang regalo, para daling kita sa magandang buhay. Pero kung ayaw mo, hindi naman kita pwedeng brasuhin. So, ang result ay accept Jesus Christ. Accept Jesus and accept the new life, no? And panghuli, recovery of sight to the blind, no? Ayan, maraming bulag tayo nung araw. John 12:46, I have come as a light into the world that whoever believes in Him should not abide in darkness. Sabi nga ng Panginoong Yesus, mabuti pa yung mga bulag, nakakakita eh. Kung sinasabi mo nakakakita ka, pero hindi ka naniniwala kay Kristo, bulag ka. Pero taga Kuya po, kilala tayo. Oh. Di birthday mo nga, alam eh. Talaga? Ay, kita mo alam naman. niya. Pero bulag yun. Bulag yun, literal. Oh, yun na nga. Marami yung taong sabing nakakakita, pero nasa kadiliman. Pero marami ang nagsasabing, wala akong alam, si Kristo lang ang aking inaasahan. Parang bulang, di ba? Kasi walang alam. Pero tayo ang nasa liwanag. Lahat po yun ay regalo ng Diyos sa atin. thank you, Lord. Kumbaga, lahat po ito sa iyo. Ito pa. Pero gamitin mo. Parang sinasabi ng isa, wala namang kwentang regaluhan yan eh. Bakit? Ibinebenta. Ibinebenta. Yung negosyo. Negosyo. So, the Lord is pleased when we participate in the grace. And finally, this Christmas, the Father is again extending His invitation for us to accept His gift, none other than His Son, Jesus Christ, who is the only answer to all our needs. Ayan po. Thank you, Praise Lord. Basahin ko lang po itong isa siyang hymn writer, no? Si George Matheson. Sabi niya ganito, My heart needs Thee, O Lord. No part of my being needs Thee like my heart. All else within me can be filled by Thy gifts. My hunger can be satisfied by daily bread, my thirst by earthly waters, my cold by household fires, my weariness by outward dress. But no outward thing can purify my heart. This world has not provided my heart. Provide Thou for my heart, O Lord. Alam niya na si Lord lang talaga ang makakapuno. Kaya nga doon po sa Luke chapter 6:46, And why call me Lord, 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 and do not things which I say. O nga naman, no? Lord, Lord, Lord. Pero hindi naman natin ginagawa yung sinasabi Ayun na niya. nga, hindi Kaya nga ginagamit. po itong ating pag-aaral, it's all about living for Him. It's all about living for Him in obedience to His Word. Yun po yun. Yan ang message ng Christmas talaga. It's about living for Him and in obedience to His Word. Ito po yung aming huling awitin bago tayo magtapos. Amen. Ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiya. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiya. Nagbigayan ng regalo ang bawat tao. Nakangiti sa'yo ang bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Maghigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Maghigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo.
magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Thank you, Lord. Merry Christmas, mga Merry kapatid. Christmas! Happy- See you God again. bless. Thank you, Lord. Bye-bye. 2 Timothy 2